Sabi niya, kung sino makapatay kay Gulayat na naghamon sa atin, ang isa sa anak ng hari ay magiging asawa niya at malibre sila sa tax. Kasi noon mga kaibigan, ibig sabihin siguro noon mabigat ang tax. Ganon din sa atin, no? 'Di ba? Halimbawa, no, yung tax mabigat din sa atin, no? Pero duty po natin kasi 'yan. Kasi pag hindi tayo magbigay ng tax, paano naman ang ating makalsada? Dumadaan tayo sa ating makalsada, no? Kaya dapat magbayad talaga tayo ng tax, no? Salamat naman na tayong nasa government ay automatic deduction na yung ating tax, no? Hindi tayo makatanggi. Pero ibig sabihin na pagpapala po 'yan. Kasi nakatulong tayo sa, halimbawa, bawasan ka ng 5,000 plus sa iyong tax, no? So ibig sabihin malaking tulong mo sa ating makalsada na tayo rin ang nagagamit ng ating kalsada. Kaya yan, no, nakalagay doon kasi sa mga mabasa natin sa mga construction area, nakalagay dito, ito ay galing sa inyong mga taxes, no? So yan. So ngayon, balik na tayo kay Haring David, no? Tapos sabi niyang mga sundalo na natatanong ni David, sabi niya, kung sino ang makapatay kay, ibig sabihin, unang-una, yung unang nagsabi kay Haring David, hindi niya inano, no? Nagpunta pa siya sa iba. So ibig sabihin na parang nagre-research siya kung tama, no? Pero pag natanto niya na lahat na tatanungin, yun ang sinasabi, no? Na kung sino man makapatay kay Gulayat, isa sa mga anak ni Haring Saul ay magiging asawa niya, maging biyanan niya si Haring Saul at malibre na sila sa tax, no? So biro mo yan. So ngayon, walang takot yung mga Tapos during that time, pinapagalitan pa si Haring David kasi maaring siya ang bunso, no? Sabi niya, bakit dito ka, David? Paano ang matupa natin doon? Ba't iniwan mo, no? So ibig sabihin, makaibigan, pag-interpret natin, si Haring David, hindi lang siya isa nagbabantay ng kanilang tupa. Ibig sabihin, may mga kasama siya, no? Maaring may mga katiwala sila o may mga tumutulong sa kanila, no? Pero si Haring David kasi talaga siya, no? Siyempre sa kanila 'yon. Tapos pumunta na kay Haring Saul, no? Sabi niya, may gatas pa yung labi, no? Sabi ni Haring Saul, sabi niya, alam niyo ba, anak, sabi niya, si Gulayat ay mula sa pagkabata niya, he was trained as a warrior, no? Train na siya magiging mandirigma. Ikaw, ano ka? Sabi niya. So, bandang huli, pinasuot ni Haring Saul yung kanyang mga kagamitan sa laban. Tapos si David naman, hindi niya naman makaya. Sabi niya, hindi ako sanay dyan. Kaya wag na natin gamitin, no? Hindi ko kaya. Pero siyempre may paggalang, may mga po yan pag sa Tagalog, yung translation, may po yan, no? Ibig sabihin, napaka-humble kay David. So, bandang huli, inano nga ngayon, bininta niya yung sarili niya. Ibig sabihin, di kwento ni Haring David, ni Haring David, yung kanyang karanasan sa kanyang tupa. Sabi niya, alam niyo ba, mahal na hari, na pag mayroong lubo, no? Mayroong bear, o mayroong lubo, na kumakain, inaagaw ko sa kanilang bunganga, yan, yung tupa ko. O kung tigrima, kung ano man nga mababangis na hayop. No, so ibig sabihin, mga kaibigan, mayroong instrumento si David na habang nakanganga, sinasakmal ng lubo ang kanyang tupa, mayroong siyang instrumento siguro na pinapasok doon sa bunganga ng ng lubo, na mapanganga ng sobra ang lubo para mabawi niya ang kanyang no? So tapos sabi niya, pinapatay ko. Iwan ko lang pag kinakatay nila, pag napatay na ni Haring David yung lobo o kung ano pa man. So ngayon, bandang huli, nakumbinsi yung hari, si Haring Saul, dahil walang makipaglaban. So ngayon, dumating na siya doon sa battlefield. Tapos tinawanan siya ngayon ni Gulayat. Sabi niya, ano ba ako, aso? Na pinadalhan ako rito ng, yan, ibig sabihin, parang na-insulto po si Kwan. Pag i-analyze natin, parang na-insulto po si Gulayat. Bakit na dapat yung mga makikisig na katawan, tulad ng mga kapatid ni David na makikisig,
na hindi basta-basta, no? Yung mga, siyempre, trained sila as a warrior. Ibig sabihin na ang profession nila, sundalo talaga, no? Si David naman ay shepherd. Subalit, no, ang sabi niya, ano ba ako? Sabi niya, ipapakain kita, sabi ni Goliath, ipapakain kita sa ibon sa iyong papawid. No? Grabe po ang paglait niya. No? Tapos sabi niya, ikaw na uncircumcised, linalait mo ang hari ng mahari. Nalalait mo ang Diyos ng mga Diyos at ang Panginoon ng Panginoon. Sabi niya, makikita mo ngayon. Dahil ikaw ay ipapakain ko sa mga ibon sa impapawid. Siguro mga buwitri yun o kung ano pa man na kumakain ng mga carcasses. No? So ngayon, naglaban na sila. No? Subalit bago yan, sinabi ni Haring David, ikaw ay pumunta dito, may dala kang espada, may dala kang jubilin, may dala kang sibat, may dala kang kung ano-ano. Mayroon pa siyang armor bearer. No? Subalit ako ay pumunta rito sa pangalan ng aming Panginoon na iyong lilalait at ngayon malalaman mo na mayroong Diyos ang Israel. Yan. Kaya natamaan si Goliath na bumaon sa kanyang noo ang bato. No? Parang ngayon, parang nape-preserve po pa yun. So kaya yan mga kaibigan. No? Kaya si Haring David, grabe ang naranasan niya. No? Ilang beses siya gi-attempt na patayin, attempted murder. Subalit mga kaibigan, dahil siya'y nagpapakumbaba, iningatan siya ni Lord. Dahil pinairal niya ang tinatawag na pagpapatawad, ibig sabihin ng pag-ibig, that love conquers all. Tandaan po natin mga kaibigan, God conquers all. Dahil pag walang love si Haring David, hindi na pwedeng patawarin ang kanyang biyanan na si Haring Saul. Napakahirap pag magkaroon ka ng biyanan na tulad ni Haring Saul. No? Kaya biro mo, inuusig ka, gustong patayin. Subalit makibigan, alalahanin natin ang pag-ibig na dapat nating bigyan pansin palagi. No? Na pag ganon, napakasaya po tayo. No?